hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Balikan natin si Ate Cheryl Basangan, ang nanay po ni Christine Angela, no? Yung 14 years old na inilapit natin kay Dr. Cynthia Cuayo Wico. Again, balik natin si Ate Cheryl. Okay na, Ate Cheryl? Hello po. Ayun, so narinig mo, no, yung mga payo ng Dr. Cynthia. Actually, si Dr. Cynthia, ang tagal ng pediatrician yan sa Manila Doctors, Ate Cheryl. Pero talagang magaling. Alam niya, baka something dun sa ano, kaya tinatanong niya yung mga record, mga pinagawa, di ba? Ano niya. So baka lang gusto mo, no, na iluwas at makita ng Dr. Cynthia Cuayo Wico ang iyong anak. So, pwede naman. So, ngayon, lumalapit ka sa Operation Tulong para dun sa mga gamot? Opo, yung pwede po sanang alam niyo naman po yung mga bilihin. Oo, tama. Tapos yung mga gamot na bibilihin. Mga Ilan ba silang magkakapatid? Ilan yung anak mo, Ate Cheryl? wala lang po sila, namatay na po yung isa. Tapos bali tatlo. Tatlo. Yung ate po niya, may asawa na po kasi. Okay. Yung ate mo. Tapos, naano rin po kasi nagkaroon din po ng hindi ko rin po maasahan dahil nagkaroon din po ng problema na aksidente din po yung asawa niya. Nako. Kaya Oo. hindi ko maubos. Tapos yung sinundan ni Christine, ilang taon na? Wala, siya po ang bunso. Yung Kasi yung ate po niya, 25 po. may asawa na rin. Opo. Okay, si Christine na lang. Okay, so ganito, manawagan ka, Ate Cheryl, hingi tayo ng tulong, baka sakaling makaipon pa tayo, no, para sa mga gamot na kailangan at gagawin para kay Christine. Go ahead. Mananawagan po ako sa makakatulong sa amin sa financial problem na naharap ko po sa kasalukuyan, na gusto ko man po ibigay ang proper treatment sa anak ko, pero kulang na po. Hindi ko po nakakayanan dahil nga sa kakulangan ng financial support. Nananawagan po ako kung sino po yung willing na tumulong sa amin. Okay. Para Salamat. Oo. Okay, para po kay Christine Angela Basangan, yung anak ni Ate Cheryl, napuputol-putol na si Ate Cheryl. Maaari po kayo magpadala ng inyo pong mga donation, cash donation na ma-share po natin sa batang si Christine. Kailangan po nila. Pwede po kayo magpadala sa GCash account ng Operation Tulong, ang 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen. Pakilagay po Christine Angela Basangan. No? Mapagsama-sama po natin yung ma-share po nyo na blessing. Malaking tulong na po yan para po sa kanyang gamutan. Dahil hanggang ngayon, kailangan pa. No? Sinasabi nga nung nanay niya, si Ate Cheryl, medyo hindi pa okay yung kondisyon ni Christine. Okay, so ganito, Ate Cheryl, bigyan ni Supremo, no, Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos si Cheryl para dun sa kanyang mabibili mo na gamot. Opo. Oo. At bigyan din natin ng 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, PPAF. Salamat po. Okay, pasalamatan mo yung ating mga donor at yung mga mag-donate pa. Go ahead. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong kay Senator Lito Lapid po. Tsaka po sa PPAF. ano po? Oo, Pampamilyang Paaralang Agricultural Foundation, PPAF. Ayan, pagsama. Pampamilyang Paaralang Agriculture. Oo, Foundation. At dun sa mga tutulong pa. At dun sa mga tutulong pa, meron yan, panigurado. Maraming salamat po sa Operation Tulong. Okay. Sana po mabigyang lunas na po ang
karamdaman po ng ating anak. Okay. May gawa ko na po sana ng yung dapat gawin. Opo. Okay. Sige, Ate Cheryl. At medyo napuputol na yung signal mo. But anyway, mamaya mag-uusap tayo ha para doon kay Dr. Cynthia Cuayo Wico. Okay? Si Ate Cheryl Basangan para kay Christine Angela. Sa mga tutulong po, maraming salamat. Again, Senator Lito Lapid-Sen, thank you so much, Supremo. And nagpapabati sila Ma'am Charms, ayan, Mayores, and of course si ang COS Chief of Staff ng Sen Lito, walang iba kundi si Sir Ricky Ileto. Ayan, Flor Sales, everybody, magandang umaga po sa inyo and thank you so much sa team Lingkod Lapid. Ayan mga kaibigan, ay of course lahat ng tutulong po, maraming salamat at yan po ay kailangan ng bata. Si Christine Angela Basangan. Punta muna tayo sa mga report natin bago tayo maubusan ng oras. Si Vice President Sara Duterte pumalag tungkol po sa kanyang scholastic record na isiniwalat nitong si Madriaga. Ibalita mo yan, RH7 Henry Uri. Henry? May pumelta si Vice President Sara Duterte laban sa nakakulong na convicted kidnapper na si Ramil Madriaga na ngayon tumatayo namang testigo sa impeachment na isinampalaban sa pangalawang Pangulo. Kahapon, sinabi ni Madriaga sa pagdinig ng Kongreso na umano'y violente at hindi makakapasa sa pagiging abogado si BP kung hindi dahil sa kanyang impluensya sa San Sebastian College of Law. Puwelta naman ngayon ng Vice President, isang malaking kayabangan o kasinungalingan ang sinabi ni Madriaga dahil walang anumang record ang pinapasukan niya o pinasukan niya ng eskwelahan na siya ay naging violente at wala ring nilapitan siya na kahit na sino para siya maging abogado. Diin pa ng Vice President, gumraduate siya sa College of Law noong 2005 at noong taon ding yun siya kumuha ng bar at pumasa ito sa score na 80 na mas mataas pa ng 5 points sa kailangang score sa bar. Kasabay ng pagtawag kay Madriaga na isang bar flanker o bagsak sa bar, nanawagan naman ng pangalawang Pangulo na huwag paniniwalaan si Madriaga at ang mga kasabot nito sa Kongreso dahil walaan niya itong layunin kundi maghasik ng kasinungalingan, lalo pat alam ng marami na ang unang impeachment pa lamang na isinampalaban sa kanya ay nabalot na ng korupsyon batay sa pagsisiwalat na nabayaran ng mga congressman noon na pumirma para siya ma-impeach. Hirit pa ng Vice President, ang mini trial na ginagawa ngayon ng Justice Committee ng Kongreso ay nagpapatunay lamang na wala silang kayang gawin kundi maging abusado at maging corrupt. Para sa DCRH, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH7 Henry Uri. Samantala i-anunsyong minimum rollback, maximum price hike sa petrolyo ng Department of Energy dapat daw sundin ng mga kumpanya ng langis sa gitna po ng National Energy Emergency. Ibalita mo yan RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Dapat sundin ng mga oil company ang i-aanunsyong minimum rollback o maximum price hike sa petrolyo ng gobyerno ngayong umiiral yung National Energy Emergency. Ito ang sinabi sa DZRH ni Energy Secretary Sharon Garin kasabay ng kumpirmasyong nag-issue na ang kagawaran ng kautusan para rito noong Lunes lamang. Nakabatayan niya ang ilalabas na minimum o maximum price sa kasalukuyan o kalkulasyon ng kagawaran na nakadepende naman sa galaw ng presyuhan sa pandaigdig ng pamilihan. Binanggit ni Garin na mali yung unang lumabas na pagtaya na maglalaro lamang sa 8 piso hanggang 10 piso kada litro yung bawas presyo sa petrolyo nitong Martes. Aminado siyang kung hindi nag-anunsyo ang Pangulo at ang Energy Department, posibleng mas mababa pa sa 20 piso kada litro ang ipinatupad na rollback ng ilang kumpanya ng langis. Hindi pa makumpirma ng Energy Secretary kung masusundan pa ang bawas presyo sa susunod na linggo, lalo pat pabago-bago raw ngayon yung reaksyon ng global market sa development sa gitnang silangan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Ihabol natin ang report ni RH29 Boy Gonzales. Ang Bureau of Immigration palalakasin daw po ang border control laban sa trafficking at illegal recruitment. Ibalita mo yan, Kuya Boy G. Ate May, ibinahagi ng non-profit organization na International Border Management and Technology Association o IGMATA na positibo naging talakayan nila ng commissioner ng Bureau of Immigration kaugnay ng modernisasyon ng border security at paglaban sa human trafficking. Ayon kay IGMATA Chief Executive Officer and Secretary Sharon Ailey, patuloy na nagbabago ang mga banta sa seguridad kaya mahalaga ang international na kooperasyon at palitan ng impormasyon upang masugpo ang mga sindikato.
sinabi rin nito na humanga sa mga hakbang ng Pilipinas mula nang huli siyang bumisita noong 2024 kabilang ang paglalagay ng mga bagong e-gate sa paliparan na nakatulong umano sa pagpapabilis ng pila at pagpapataas ng seguridad. Bukod dito, binanggit din ng pagpapatupad ng Advanced Passenger Information System na tumutulong sa data sharing at pagsusuri ng impormasyon para sa mas mahusay na border management. Ayon pa sa opisyal, may mga plano pang palawakin ang paggamit ng e-gate sa mas marami pang pantalan at paliparan sa bansa at kalaunan ay maaaring buksan ito sa mas maraming biyahero mula sa rehiyon ng ASEAN at iba pang international travelers. Nilinaw pa ng grupo na hindi sila nagrekomenda partikular ng kaya teknolohiya o kumpanya, kundi nagsisilbi nga tulay lamang sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor upang mapalakas ang koordinasyon at palitan ng best practices sa border security. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH29 Boy G. Boy Gonzales. Wala na po tayong oras. Susunod na po inabangan yung drama love story. Ikaw lamang sa buhay ko. Maraming salamat, EP Vida Pearl Hesoro. Muli ako po si May Binauhan. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic.